mga ka-fix-it! How to overtake a car safely, Service Road Edition. Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-fix-it, so palabas tayo dito ngayon sa Parkland Subdivision. Bypass road ito, no, para makalabas sa service road galing sa tinitirahan namin. So itong service road na ito, napaka-busy service road nito. Kung sa mga nakatira dito sa Cavite at alam niyo itong lugar na to, Sabang, Dasmariñas, Cavite, busy talaga itong service road na ito, no? Ito yung nagdudugtong sa Malagasang first, Malagasang second, Bukandala, Imos yan. Okay? So, without further ado, simulan na natin. Actually, itong kalsada na to medyo lumapad na to sa lagay na to, no? Dati masikip to, no? Okay? So, linawin ko lamang po sa lahat ng mga ka-fix-it natin dyan na nagre-request ng video na ito, no? At nagtatanong tungkol sa video na ito, no? How to overtake a car safely nga pala. So, ito ay service edition kasi hahatiin ko yan into different sections kasi magkaiba po ang way ng pag-overtake sa service road, sa highway and sa expressway, kasi po may certain things to consider ka, no, when overtaking sa iba't ibang klase ng lugar. Pero basically yung safety precaution sa overtaking pare-pareho naman po. Okay? So mga ka-fix-it, linawin ko lamang din po na it is okay to overtake, no, as long as it is done safely and smoothly, no, and quickly actually. Kasi hindi ka naman pwedeng overtake ng mabagal, delikado po yun. Okay mga ka-fix-it? So as long as ginagawa mo yung pag-overtake safely, no, and smoothly, walang problema dyan, okay lang mag-overtake. There are certain areas lamang na it is prohibited to overtake, lalong-lalo na sa mga kalsada na mayroong mga double solid yellow line, double solid white line, and uncertain areas na may mga subdivisions din and mga lugar na ipinagbabawal na overtake at all times, no? Meron pong mga ganyan. So you should know the rules mga ka-fix-it. Okay? So considering na dito pwedeng overtake sa service road, gagawin natin yan. So meron lamang tayo mga things to consider bago tayo overtake, no? Is it necessary to overtake? Kailangan ba talagang overtake mga ka-fix-it? No? Linawin ko lamang, hindi po dahilan ang pagmamadali para overtake ka unless emergency. Okay? So kailangan ba talaga overtake? Minsan sobrang bagal na nasa harapan na sasakyan, kailangan mo talaga overtake, no? Pero halimbawa lamang na malapit na yung lilikuan mo or malapit na yung destination mo, ba't ka pa overtake? Okay? Yun yung mga kailangan mong isipin. Pangalawa, is the vehicle in front slow? Yung kasasabi ko lang kanina, mabagal ba yung sasakyan na nasa unahan? Kung hindi naman, kung tama naman yung speed niya dun sa kalsadang inyong dinadaanan, huwag mo nang overtakean. Consider mo rin yung speed limit na allowable dun sa lugar na dinadaanan mo. Okay? So pangatlo, is there oncoming intersection on your turn? No? Kung malapit na ba yung turn mo or meron ng intersection dyan na paparating or merong paliko, merong pedestrian lane, huwag ka nang overtake ka, fix-it, delikado. Okay? So consider mo rin yan. And usually, kung first time mo pa lamang dadaanan ng isang lugar, be very very cautious sa pag-overtake kasi hindi mo alam yung kasunod. Hindi mo alam kung merong sharp bend, sharp turn, intersection, pedestrian lane. So kailangan mo i-consider yung ka-fix-it. Ito, kagaya nito, kailangan kong overtake kasi mabagal yung jeep na nasa unahan. Okay? And always return to your proper lane safely. So ito sa service road, bakit ko sinabing na iba? Kasi dalawang linya ito. So papunta tayo doon, meron tayong kasalubong on the opposite direction. Sa highway kasi iba yun. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. So ito, meron tayong 5 proseso, no, sa pag-overtake. Kailangan mo tandaan to ka-fix-it para maging safe ang iyong pag-overtake. Okay? So pumwesto ng tama, yan yung unang-una. Kailangan nakapwesto tayo ng tama. Ano ba yung tamang pagpwesto? No? Kailangan meron tayong tamang distansya, no, sa sasakyan na nasa unahan, at least 2 seconds na distansya or at least 2 cars, no, lalo na kung medyo mabilis yung takbo ng sasakyan. Sa highway yun applicable, pero dito sa service road kahit medyo malapit ng konti dahil babagal naman ang takbo ng mga sasakyan dito. So at least 1 car apart, no? Pwede na yon or 1.5 car apart pag mga ganitong klase ng kalsada. Okay? So kailangan din may tama kang distansya para kung sakasakaling pumreno yung sasakyan na nasa unahan, meron kang enough distance and enough space para makapreno ka safely. Hindi mo mabangga yung nasa unahan or makapag-maneuver ka safely. Okay? So dapat kita mo yung kita mo nang mabuti yung oncoming traffic yung nasa kabilang side ng kalsada, dapat kita mo nang mabuti.
Ito kagaya nito, oh, yung ano ko sa kanya, distansya ko, kitang-kita ko yung oncoming traffic sa kabilang kalsada. Okay? So, sumunod dyan ka-fix it. Tignan mabuti, tignan kung may panganib, tignan mabuti kung may panganib, no? Yan, pagtingin yan, hindi lamang yung oncoming traffic sa kabila ang titignan mo, titignan mo din yung side mirrors, door mirrors, rear view mirror, no? Kaya ako nakapwesto ng tama yan, makikita mo. Minsan kasi bago ka pa overtake, wala nga oncoming traffic, pero meron namang sasakyan na pa-overtake sa likuran mo. So pag nagkasabay kayo, baka magkabulagaan, magkaroon pa ng disgrasya. So delikado yan ka-fix it. Okay, so kailangan mo na i-consider yan. Okay, number 3, i-consider ang bilis at gear, kasalukuyang gear na naka-engage sa iyong sasakyan. So kailangan i-consider mo yung kasalukuyang takbo ng iyong sasakyan, yung speed, and yung gear na naka-engage bago ka overtake. Okay? So kailangan mo kasi yung torque and power para makapag-overtake ka safely. Kasi isipin mo, kung medyo mataas yung gearing mo, tapos mabagal ang takbo mo, walang buwelo yung sasakyan. Magka-apply ka ng sobrang daming gas, ang bagal ng takbo ng overtake mo. Sa pag-overtake mo mga ka-fix it, kailangan mabilis ka. Well, inconsiderably, hindi naman kailangan sobrang bilis. Basta kailangan mo lang higitan yung speed ng sasakyan na o-overtakean mo. Kasi kung hindi mo hihigitan yung speed niyan, delikado po yun, magkakasabay lang kayo sa kalsada o mamaya meron oncoming traffic, magkaroon pa ng disgrasya. So dapat ihigitan mo yung speed niya. Okay mga ka-fix it? So may mga times na kailangan mo mag-change down na gear kapag overtake. Pero basically kung nasa tamang gearing ka at nasa tamang speed ka, enough na yung pag-apply ng gas through the gasoline pedal, through the gas pedal. Okay mga ka-fix it? So sumunod dyan, pang-apat, mag-signal ng tama. Okay? So ang pagsisignal ko mga ka-fix it kapag overtake, syempre kapag ready ka nang overtake, wala nang danger, sisignal na ako pa kaliwa para malaman nung nasa likurang sasakyan na overtake ako. Hindi na siya magmamaneuver, hahayaan niya ako mag-overtake considering na nakita niya yung signal light ko. Kaya kailangan mag-signal ka. Okay? And pag nakapag-overtake ka na, I assume alam na rin naman ng sasakyan na nasa unahan na in-overtake ka nung nababalik ka sa linya, pero mag-signal ka pa rin. Okay? And create enough distance bago ka pumasok sa linya. Huwag kang papasok agad. Kung magkalampasan mo muna siya ng kaunti bago ka pumasok ulit sa linya. Kasi kung papasukin mo siya agad, baka magkaroon ng collision o disgrasya. Delikado po yun mga ka-fix it. Okay? Kaya palagi ko sinasabi na huwag nang overtake kung hindi naman kailangan. Okay? So panlima, bilisan ang takbo ayon sa kailangan. Yan, kailangan bilisan mo yung takbo ng sasakyan ayon sa kailangan. So dito sa mga service road, hindi naman kailangan sobrang bilis kasi sabi ko nga, mababaga lamang yung takbo ng mga sasakyan na nandito kung mapapansin mo. So ayan, speed natin 20 km/h. So enough na yung 40 km. Ito mabagal to, signal ako. Kaya pala siya nagbagal, no? Ayan yung sinasabi ko ka-fix it. Kagaya niya, no? Hindi ko agad nakita na merong tricycle pala na nasa unahan niya, kaya bumagal yung takbo niya. Okay? So be ready to, kagaya no, nakita ko na hindi ko tinuloy yung pag-overtake kasi meron tricycle na nasa unahan niya, kaya ang ginawa ko, nagmaneuver ako pabalik safely. Tinignan ko muna kung merong sasakyan na paparating or meron bang anything na pwede kong mabangga sa pagbalik ko sa linya. Okay mga ka-fix it, and nag-signal ako properly kung mapapansin mo sa video. Okay? So be alert lang sa mga ganong klase ng pagkakataon. So sabi ko nga, ito kagaya nito, we are passing through an elementary school with pedestrian lanes. So wag kang overtake sa mga ganitong klase ng pagkakataon unless kailangan na talagang huminto yung sasakyan na nasa unahan, and gawin mo yan safely. Okay mga ka-fix it? Okay, so gawin natin yung pag-overtake mga ka-fix it pero safely Pero actually, malapit na yung kantong lilikuan ko. Okay, so I wouldn't attempt to overtake unless kailangan. I'm sorry, I'm not telling you kung anong nasa unong gear na ako, no? Pero I'll indicate this in this video, no? I'll indicate kung saang gear na ako sa video na ito. So huminto siya, signal ako pa kaliwa, and to overtake tayo safely. Signal ako pabalik sa linya, I'll create enough distance at babalik ako sa linya. Okay mga ka-fix it? So kailangan i-consider din natin yung kagaya ng merong bike sa unahan. So habang sinisilip ko sa door mirror ko yung enough distance ko sa sasakyan sa jeep, so nakita naman yung babalik ako ng linya, so nag-slow down siya. Kaya tinitingnan ko rin yung bike na nasa unahan, baka mabangga ko siya, no? So be safe lang always mga ka-fix it. So ito, sisignal na ako ng pakanan dahil liliko na tayo dito. Again, service road pa rin ito, palabas na ito ng Aguinaldo Highway. Wow, nice sunrise. Okay
Okay mga ka-fixit? So palagi may consider yung bilis ng takbo ng iyong sasakyan na kapag ka-overtaking. Okay? So kagaya nito mga ka-fixit, meron tayong enough distance dun sa motor na nasa unahan. So I wouldn't attempt na overtake unless kagaya niyan, tumabi siya at ako'y bumusina. So siya nga pala sa pag-overtake mga ka-fixit, hindi lamang nakakatulong na mag-signal ka, minsan nakakatulong din na bumusina ka. And ito kagaya nito, overtake ako. Ayan, magbababa ako ng gear, bubusina ako. Ayan. So nakakatulong din yung pagbusina para malaman kung overtake mo na umu-overtake ka or overtake ka. Bigyan mo siya ng signal. Minsan lalo na pagkagabi, nakakatulong din na mag-high beam ka at least 2 times. So i-high beam mo lang yan, hilahin mo lang yung high beam mo 2 times para malaman nung sasakyan na overtake mo na o-overtake ka or umu-overtake ka, para hindi na siya mag-attempt na umu-overtake pa. Okay, or magbago ng linya or umalis sa linya niya kasi delikado po yun. Okay mga ka-fixit? So sabi ko nga, wag overtake hindi naman kailangan, kaya hindi tayo masyado nakapag-overtake dun sa service road, no? Kasi there's no need to actually. Pinakita ko lang sa inyo yung pag-overtake. Okay mga ka-fixit? Kasi sa mga service road mga ka-fixit, lalong-lalo na kapag sobrang traffic dyan, hindi ka rin naman makaka-overtake, and there's very little to gain sa pag-overtake sa mga service road. Okay, kasi mata-traffic ka rin lang naman, bakit ka pa overtake? Okay mga ka-fixit? And very unsafe po na umovertake kapag sobrang traffic sa mga service road. Kasi bukod sa mga sasakyan oncoming traffic, ito sa sasakyan na overtaken mo, i-consider mo rin yung mga tumatawid. Biglang tumatawid dyan sa tabi-tabi. Okay mga ka-fixit? So dyan nagtatapos yung video natin. So how to overtake a service road edition. So thank you for watching ka-fixit. At palagi mong tatandaan na walang sino man ang pinanganak ng magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. For today's episode, shoutouts. Special shoutout kay Jessa and Ariel Guino. Okay? And sa inyong lahat mga ka-fixit na walang sawang pagsubaybay at walang sawang pagsuporta sa ating Fix It Dennis channel, maraming salamat po sa inyong lahat. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me on my Fix It Dennis Facebook page and TikTok. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!